Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa bidyong ito ay kung paano mag-fill out manually ng BIR Form 1701Q or Quarterly Income Tax Return ng individual taxpayer na nag-avail ng optional standard deduction from first quarter to third quarter. Ang pag-avail ng optional standard deduction po ay irrevocable during the year once in-avail mo ito. Meaning oras na nag-file ka ng first quarterly income tax return mo, hindi ka na pwedeng mag-shift to itemized deduction or to 8% income tax option during the year. Pero pagka next year, pwede ka na mag-shift to other option. Ang Form 1701Q or Quarterly Income Tax Return ay 2 pages. Ito po ang page 1 at ito naman ang page 2. Sa upper part ng page 1, dito mo ilalagay ang mga basic information ng taxpayer or filer. Then sa lower part naman ng page 1 ay dyan nilalagay ang tax na babayaran na na-compute galing sa page 2. Ang pag-compute ng income tax using 1701Q ay in accumulated manner. Meaning ang taxable income from first quarter ay ika-carry over papunta sa second quarter. Then, ang taxable income from first at second quarter ay ika-carry over papunta sa third quarter. So, para maintindihan nyo ang sinasabi ko na pag-accumulate, sundan nyo lang ang video na ito. For this illustration, mag-assume muna tayo ng mga figures. Assuming si Manuel Cruz ay engaged in grocery business at based sa libro niya ng year 2021, may record siya sa first quarter na sales amounting to 300,000 pesos, cost of sales na 150,000 pesos at expenses amounting to 50,000 pesos. Then sa second quarter, may sales siya amounting to 400,000 pesos, cost of sales na 200,000 pesos at expenses na 50,000 pesos. Then sa third quarter naman may sales siya amounting to 500,000 pesos, cost of sales na 250,000 pesos at expenses na 50,000 pesos. So i-fill out natin ang 1701Q using this information. At syempre magsisimula tayo sa first quarter. Dito sa return, unahin natin i-fill out ang upper part ng page 1. Dito sa line number 1, ilagay natin ang year 2021. Sa line number 2, i-X natin ang box sa first quarter kasi nasa first quarter pa lang tayo. Sa line number 3, i-X natin ang box na no kasi hindi amended return ang fina-file natin. Sa line number 4, ilagay natin ang 03 kasi 3 copies ang i-file natin. 2 para sa BIR at 1 para sa atin. Sa line number 5, ilagay natin ang TIN ni taxpayer. Then sa line number 6, ilagay natin ang RDO code ni taxpayer. So ito po ang BIR District Office kung saan registered si taxpayer. Sa line number 7, i-X natin ang single proprietor kasi single proprietor si Manuel. Sa line number 8, i-X natin ang business income under graduated income tax rates or ito ang II012 kasi ang optional standard deduction ay under sa graduated rates. Sa line number 9, ilagay ang complete name. Sa line number 10, ilagay naman ang complete address. Sa line number 10A, ilagay ang zip code. Sa line number 11 naman, ilagay ang birth date ng taxpayer. Sa line number 12, ilagay ang email address. Then sa line number 13, ilagay ang citizenship. Then sa line number 15, i-X ang box na no kasi wala tayong foreign tax credit. Sa line number 16, i-X ang box sa graduated rates. Then sa line number 16A, i-X ang box sa optional standard deduction. So that's it sa basic information. Dito sa part 2 ng page 1, assuming single si taxpayer kaya i-blank lang natin yan. Now dito naman sa part 3, mamaya na natin i-fill out yan kasi ang information na ilalagay dyan ay galing sa page 2. So punta na muna tayo sa page 2. Kung nag-avail po kayo ng optional standard deduction,
Ang i-fill out nyo dito sa page 2 ay itong Schedule 1, Schedule 3 at Schedule 4. Ang Schedule 2 naman ay para yan sa nag-avail ng 8% income tax, kaya hindi siya applicable sa nag-avail ng optional standard deduction. Dito sa page 2, ilagay muna natin ang TINI taxpayer, then ang kanyang apelyido. Now, dito sa Schedule 1, gamitin na natin ang inassume natin na figures kung saan sa first quarter ay may sales si Manuel na 300,000 pesos. Ang sales na ito ay dito natin ilalagay sa number 36. Dito naman sa number 37, i-blank lang natin yan kasi ang inabil natin ay OSD. Kung titingnan mo dito, may note siya na para lang ito sa itemized deduction. So, bali sa OSD, kahit anong cost or expenses ang na-record mo na supported ng mga resibo, ay hindi mo yan maklik-claim as deduction kasi ang deduction na allowed sa OSD ay 40% lang ng kanyang sales. So, kung ang cost at expenses mo na supported ng resibo ay mas maliit sa 40% ng sales mo, ito ay advantage sa iyo. Pero kung ang supported na cost at expenses mo ay mas malaki pa sa 40% ng sales mo, ito ay disadvantage sa iyo. So kung hindi applicable ang cost of sales sa OSD, i-carry over lang natin ang sales na 300,000 pesos dito sa number 38. Now itong number 39, i-blank lang natin yan kasi para yan sa gumagamit ng itemized deduction. Dito naman sa number 40, dito natin ilalagay ang 40% ng ating sales. So magkano ang 40% ng 300,000 pesos? So that is 120,000 pesos. Dito naman sa number 41, ilalagay natin ang difference ng 300,000 na sales at optional standard deduction na 120,000 pesos. So that is 180,000 pesos. Sa number 42 or ang taxable income or loss from previous quarter, i-blank lang natin yan kasi nasa first quarter pa lang tayo. Pero kung nasa second quarter or third quarter na tayo, pwede na yan magkaroon ng amount kasi may previous quarter na tayo. At dito sa part na ito, makikita mo ang sinasabi ko kanina na ina-accumulate ang pag-compute para sa income tax. Dito naman sa number 43, i-blank lang natin kasi wala tayong other non-operating income or income na hindi related sa main operation natin na grocery business. Dito naman sa number 44, i-blank lang natin yan kasi wala tayong natanggap from partnership. So since wala tayong nadagdag from number 42, 43 at 44, i-carry over lang natin ang amount na 180,000 dito sa number 45 or total taxable income. Then ang next na gagawin ay i-compute ang income tax due using the graduated income tax table na makikita sa baba ng page 2. Ang gagamitin natin na table sa taxable year 2021 ay itong table 1. Kasi ang table 2 ay applicable lang yan pagdating ng year 2023. At ayon sa table 1, ang taxable income natin na 180,000 pesos ay makikita sa first bracket ng table kung saan sabi dito na pag ang taxable income mo ay hindi lalagpas ng 250,000 pesos, ang income tax mo ay 0. So dito sa first quarter natin, ang tax due sa number 46 ay 0. Then mag-skip tayo sa schedule 2 kasi para yan sa 8% income tax. Dito naman sa schedule 3 from number 55 to number 62 ay i-blank lang din natin yan kasi wala pa tayong tax credit na pwede mabawas sa ating tax due. Sa number 63, i-blank or lagyan lang natin yan ng 0 kasi wala naman tayong tax payable. Dito naman sa number 64, 65, 66 at 67 ay dito nilalagay ang mga penalties in case late tayo nagbayad or late tayo nag-file ng return. Kaya kahit 0 ang tax due nyo, dapat pa rin kayo mag-file ng return on time para hindi kayo magka-penalty for late filing. So assuming on time tayo mag-file ng return, i-blank lang natin yung portion for penalties. Dito naman sa number 68 ay blank lang natin yan kasi wala tayong amount payable. Now, balik na tayo sa page 1.
Dito sa number 26, i-blank lang natin yan kasi wala po tayong na-compute na tax due. Sa number 27 naman, i-blank lang din natin yan kasi wala tayong tax credit from Schedule 3 sa page 2. So sa number 28, i-blank lang din natin yan kasi wala tayong tax payable. Sa number 29, i-blank din natin yan kasi wala tayong penalties. Sa number 30 at 31, i-blank din natin yan or lagyan ng 0 kasi wala tayong na-compute na babayaran na tax. Then, pirmahan ang return at pwede na natin i-file ang 1701Q on or before May 15. Dahil po sa no payment ang return, kailangan ito ma-file online through a BIR form facility ng BIR na makikita sa BIR website. So, that's it for the first quarter. At punta na tayo sa second quarter ng 1701Q. Pagdating sa second quarter, ang mababago lang na basic information ay kung anong quarter ang fina-file mo. Ang ibang information will remain the same unless nagbago ka ng address, then ang option as to optional standard deduction ay ganun pa rin yan kasi irrevocable ang option na ito. Now, punta na tayo sa page 2 ng return. Based po sa inassume natin na figures, ang sales ni Manuel sa second quarter ay 400,000 pesos. So ito ang ilalagay natin na amount sa number 36. Then sa number 37, blank pa din yan kasi hindi natin magagamit ang na-record ni taxpayer na cost of sales kasi ang option na ginamit niya ay optional standard deduction. Ang sales na 400,000 pesos ay ika-carry over natin dito sa number 38. Sa number 40, ilagay natin ang 40% optional standard deduction ng 400,000 pesos which is 160,000 pesos. Sa number 41, ilagay natin ang difference ng 400,000 pesos na sales at 160,000 pesos na optional standard deduction which is 240,000 pesos na net income. Sa number 42, under taxable income from previous quarter, magkakaroon na ito ng amount kasi may taxable income tayo sa first quarter na 180,000 pesos. So ang total taxable income natin sa number 45 ay 420,000 pesos. Then para sa number 46, gagamitin na naman natin ang graduated income tax table. Based sa table, makikita ang taxable income na 420,000 pesos sa third bracket ng table, kung saan ang 400,000 pesos nito ay may income tax na 30,000 pesos at ang sobra na 20,000 pesos ay may income tax na 25% or 5,000 pesos. So ang total tax due natin for 420,000 pesos na taxable income ay 35,000 pesos. Now sa Schedule 2, i-blank pa din natin yan kasi hindi yan applicable sa OSD. Then sa Schedule 3, under sa number 55, i-blank lang natin yan kasi wala tayong prior years excess credit. Sa number 56, under sa tax payment from previous quarter, i-blank din natin yan kasi wala naman tayong nabayaran sa first quarter na 1701Q. Sa number 57, i-blank din natin yan kasi wala naman tayong tax credit sa first quarter na supported by BIR Form 2307. Sa number 58, i-blank din natin yan kasi walang nag-withhold sa atin ng income tax during the second quarter na supported by 2307. Then ang item from number 59 to 62, i-blank natin yan kasi wala tayong tax credit this second quarter. Para po sa hindi pa alam kung ano ang tax credit, ito po ay tax na advance mong nabayaran like winitheld sa iyo ng client mo or customer mo. Or pwede rin ito galing sa nabayaran mo sa mga previous quarters. Kaya ito tinatawag na tax credit kasi binabawas ito doon sa tax due mo kasi nga advance payment mo na ito para hindi magkaroon ng double taxation. Sa number 63, i-carry over mo lang ang tax due na 35,000 pesos kasi hindi naman ito nabawasan ng tax credit. Sa Schedule 4 from number 64 to 67, i-blank lang natin yan kasi wala naman tayong penalties kasi nagbabayad tayo ng tama at on time.
Sa number 68, i-carry over din natin ang 35,000 pesos kasi ito ang amount payable natin na income tax. Naupunta na tayo sa page 1. Sa number 26, ilagay po natin ang tax due na 35,000 pesos. Sa number 27, i-blank natin yan kasi wala tayong tax credit na na-compute galing sa page 2. Sa number 28, i-carry over lang natin ang 35,000 pesos kasi wala naman tayong nabawas from number 27. Sa number 29, i-blank din natin yan kasi wala naman tayong penalties. Then, i-carry over natin ang 35,000 pesos sa number 30 at number 31. Then, pirmahan ang return at pwede na tayo magbayad sa authorized agent, bank o revenue collection officer ng BIR District Office kung saan po kayo registered. Pwede rin kayo magbayad through online payment like GCash at MYAG. Pero ang return na 1701Q ay ipa-file nyo online through eBIR form facility na makikita sa BIR website. Ang deadline ng pag-file or pagbayad para sa second quarter ay August 15. Now, punta na tayo sa third quarter na 1701Q. Pagdating sa third quarter, ang mababago lang na basic information ay kung anong quarter ang fina-file mo. Ang ibang information will remain the same unless nagbago ka ng address. Then ang option sa optional standard deduction ay ganun pa rin yan kasi irrevocable ang option na ito. Now, punta na tayo sa page 2 ng return. Based po sa inassume natin na mga figures, ang sales ni Manuel sa third quarter ay 500,000 pesos. So ito ang ilalagay natin na amount sa number 36. Then sa number 37, i-blank pa din natin yan kasi hindi natin magagamit ang na-record ni taxpayer na cost of sales kasi ang option na ginamit niya ay optional standard deduction. Ang sales na 500,000 pesos ay carry over natin ito doon sa number 38. Sa number 40, ilagay natin ang 40% optional standard deduction ng 500,000 which is 200,000 pesos. Sa number 41, ilagay natin ang difference ng 500,000 pesos na sales at 200,000 pesos na optional standard deduction, which is 300,000 pesos na net income. Sa number 42, under taxable income from previous quarter, magkakaroon ito ng amounts. Kasi may taxable income tayo sa first quarter at second quarter for a total of 420,000 pesos. So ang total taxable income natin sa number 45 ay 720,000 pesos. Then para sa number 46, gagamitin na naman natin ang graduated income tax table. Based sa table, makikita ang taxable income na 720,000 pesos sa third bracket ng table 1. Kung saan ang 400,000 pesos nito ay may income tax na 30,000 pesos. At ang sobra na 320,000 pesos ay may income tax na 25% or 80,000 pesos. So ang total tax due natin for 720,000 pesos na taxable income ay 110,000 pesos. Now sa schedule 2, i-blank pa din natin yan kasi hindi yan applicable sa OSD. Then sa schedule 3, under sa number 55, i-blank lang natin yan kasi wala tayong prior year success credit. Sa number 56, under sa tax payment for previous quarter, magkakaroon na yan ng amount na 35,000 pesos kasi ito ang nabayaran niya sa previous quarter. Sa number 57, i-blank natin yan kasi wala naman tayong tax credit sa first at second quarter na supported by BIR Form 2307. Sa number 58, i-blank din natin yan kasi walang nag-withheld sa atin ng income tax during the third quarter na supported by BIR Form 2307. Then, ang item from number 59 to 61, i-blank natin yan kasi wala tayong tax credit na ganyan. Then, sa number 62, ilagay natin ang tax credit na 35,000 pesos. Sa number 63, ilagay natin ang difference ng 110,000 pesos na tax due at 35,000 pesos na tax credit. So ang tax payable natin ay 75,000 pesos.
Sa Schedule 4 from number 64 to 67, i-blank lang natin yan kasi wala naman tayong penalties kasi nagbabayad tayo ng tama at on time. Sa number 68, i-carry over din natin ang 75,000 pesos kasi ito ang amount payable natin na income tax. Now, punta na tayo sa page 1. Sa number 26, ilagay po natin ang tax due na 110,000 pesos. Sa number 27, ilagay natin ang tax credit na 35,000 pesos na na-compute natin galing sa page 2. Sa number 28, ilagay natin ang difference ng tax due at tax credit na 75,000 pesos. Sa number 29, i-blank din natin yan kasi wala naman tayong penalties. Then, i-carry over natin ang 75,000 pesos sa number 30 at number 31. Then, permahan ang return at pwede na tayo magbayad sa Authorized Agent Bank o Revenue Collection Officer ng BIR District Office kung saan po kayo registered. Pwede rin kayo magbayad through online payment like GCash at MYAG. Pero ang return na 1701Q ay ipa-file nyo online through eBIR form facility ng BIR na makikita sa BIR website. Ang deadline ng pag-file or pagbayad para sa third quarter ay November 15. So that's it for the third quarter ng 1701Q using optional standard deduction. Then ito na po ang summary ng first quarter, second quarter at third quarter na 1701Q using optional standard deduction. So that's it for this video. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.